SUV driver na nagturo ng kinaroroonan ng bangkay ng beauty pageant contestant na si Geneva Lopez at Israeli boyfriend na si Yitzhak Cohen. Pinag-aaralan ng PNP na gawing witness sa kaso. Tuloy ang pagbabawal sa Philippine offshore gaming operators iginiit ng National Economic and Development Authority. Masamang epekto ng pogo sa taong bayan at reputasyon ng bansa. Mas dapat umanong isaalang-alang kaysa sa kikitain ng pamahalaan. Arrest order laban kay suspended Bamban Mayor Alice Go handang pirmahan ni Senate President Francis G. Escudero. Alkalde nasa Pilipinas pa ayon sa kanyang abogado. BRP Sierra Madre hindi aalisin sa Ayungin Shoal ayon sa Philippine Navy. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Pinag-aaralan ng Philippine National Police na gawing state witness ang inupahang driver ng sports utility vehicle sa kaso ng pagpaslang sa beauty pageant contestant na si Geneva Lopez at Israeli boyfriend na si Yitzhak Cohen. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, ang driver kasi ang nagbigay ng impormasyon sa mga otoridad kung saan matatagpuan ang bangkay na magkasintahan na ibinaon sa isang quarry site sa Capas, Tarlac. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Isa yun ma'am sa pwedeng i-consider dahil unang-una ma'am ay significant yung binigay niyang information kasi siya po yung nakapagturo kung asaan yung mga bangkay. Malaki ang naging papel ng inupahang driver ng sports utility vehicle ng mga suspect sa pagkakahanap sa bangkay na magkasintahang sina Geneva Lopez at Israeli na si Yitzhak Cohen. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, ito ang nagbigay ng impormasyon sa mga pulis na ibinaon ang magkasintahan sa isang quarry site sa Barangay Santa Lucia, Capas, Tarlac. Sinasabi rin po niya na siya rin po yung inutusan ng isa sa mga POIs natin na mag-drive po nung sasakyan na sinunog po, na natagpuan nga po na ito yung mga testimonya na napakahalaga, pero we don't want to just rely dito sa testimonya nitong key witness. Gusto nating i-back up yun ng mga forensic evidence para siguraduhin na back up po at matibay ito na in case magkakaroon tayo later on ng pagbago ang isip niya na wala siyang alam and all. But napakahirap baguhin yung isip ng isang tao na nakita natin mismo yung bangkay na nandoon. Bunsod nito, pinag-aaralan na ng PNP kung gagawing state witness ang SUV driver sa kaso. Siya mismo ang hinarap sa korte at nakausap po ng judge, kaya nagdesisyon po yung judge na ilabas po. So yung tanong niyo po na po pwede ba siyang i-discharge, kung re-reviewin po natin yung procedure, kailangan po munang masampahan siya before later on ay magkaroon po tayo, mag-motion po tayo para i-discharge po siya para gawing state witness po. Tiniyak din ng PNP ang kaligtasan ng SUV driver at ng pamilya nito. Nakiusap po siya na ayaw na muna po niyang humarap kasi po pati yung pamilya po niya siyempre ay maaring manganib considering sa dami ng nalalaman niya ay kung ako yung pinaka mastermind at pinakautak ay gusto kong mawala siya sa istoryang ito para hindi sila malink because it appears na napakarami niyang alam. So binibigyan po siya ng security ng PNP po, pati ng SITG particularly, pati na rin po yung kanyang pamilya. Sinabi rin ni Colonel Fajardo na mayroon ang pangalan ng Special Investigation Task Group ng 2 pang suspect na pinaghahanap ng mga otoridad. Sila umano ang kasama ng 2 awol na pulis sa pagpaplano kung paano isasagawa ang krimen. Meron na pong mga information na nakakarating po sa PNP po with respect doon sa mga ina-account. We already have names kahit mga aliases po. So nandun po yung direksyon, hinahanap po natin sila. Bagamat kailangan nating dumaan sa proseso po na para makuha po natin sila at maimbestigahan po. Nananatili naman ang isinanlan lupa ng dating pulis na si Michael Giang ang tinitinang anggulo ng PNP sa pamaslang. Ang magkasintahan ay nagtungo sa Tarlac noong June 21 para makipagkita kay Giang kaugnay sa naturang lupa. Subalit hindi na nakabalik ang mga ito hanggang sa matagpuan ang kanilang bangkay noong Sabado, July 6. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan,
serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala ang pamilya na beauty pageant contestant na si Geneva Lopez sa pera o lupa ang dahilan kaya't pinatay ito at ang kasintahang si Yitzhak Cohen. Nakatakda namang ipa-repatriate ngayong linggo pauwi ng Israeli ang abon ng dayuhang biktima. Ito ang balita ni Leslie Widem. Naburol na sa isang memorial chapel sa Minalim, Pampanga ang abo ng pinaslang na beauty queen na si Geneva Lopez. Labis ang pagdadalamhati ng kanyang pamilya sa pagkawala ng kanilang pinakamamahal na si Geneva. Kwento ng kapatid nito, mabait at masayahin ang dalaga. Kaya't gano'n na lamang ang kanilang pagkabigla sa malagim na sinapit ng kanyang kapatid. Naniniwala ang pamilya ni Geneva na maaaring pera o lupa umano ang dahilan kaya't pinatay ang dalaga maging ang Israeli boyfriend nito na si Yitzhak Cohen. Personally, pera. Lagi naman pera. Personally, lalo na kung may lupa, ganun. Pera or lupa, ganun. Nasa dalawa lang at hindi ko iniisip na galit sila sa personal na buhay ng dalawa kasi mababait yung dalawa na yan. Walang kasi hindi naman mag-i-stay yung si Yitzhak dito ng matagal sa Pilipinas kung talagang, 'di ba? Kung talagang masama yung ugali niya, ganun. Kung personal hatred para patayin sila. I don't think yun yung dahilan. Kaugnay nito, nananawagan ngayon ang kaanak ng mga biktima na sana ay mabigyan ng katarungan ang pagkamatay ng mga ito at makulong ang sinumang may kagagawa ng krimen. Sa gumawa nito sa mga taong mahal namin, mga taong normal lang na bubuhay, walang ibang gusto sa buhay kundi mabuhay ng matiwasay, mag-successful kung ano man yung kinakamit nila sa buhay nila. Ay wala kayong awa kasi ano ba yung naging dahilan ba't nyo kailangang kumuha ng buhay ng dalawang tao na wala namang ginagawang masama sa inyo. So sana darating ang araw na mananagot talaga sila. Samantala, nakatakda namang i-repatriate ngayong linggo pauwi ng Israel ang abo ni Cohen. Noong Sabado, natagpuan ng mga otoridad ang bangkay ng dalawang biktima sa isang quarry site sa Capas, Tarlac. Ilang araw matapos na mapaulat na nawawala ang mga ito. Base sa autopsy report, sinasabing nagtamo ng mga tama ng bala ng baril ang mga biktima na naging sanhi ng pagkamatay ng mga ito. Leslie Widem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hindi pa natatalakay ng mga miyembro ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang posibilidad na iban ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGOs sa Pilipinas. Pero naninindigan ang National Economic and Development Authority o NEDA na dapat na itong ipagbawal sa bansa. Ito ang balita. I keep my view that our attention should be our focus should be in generating high quality jobs, good jobs, and I think that creating gambling jobs is one of what I define as good jobs, or Paglikha ng mataas na kalidad na trabaho, ito ang binigyan diin ni National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan sa gitna ng panawagan na tuluyang ipagbawal ang operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Ayon kay Secretary Balisacan, hindi nagbabago ang kanyang posisyon na dapat nang ipatigil ang operasyon ng POGO sa gitna ng pagsusulong ng administrasyon na makahikayat ng mas maraming turista at mamumuhunan sa Pilipinas. We are trying to attract investors to come, tourists to come, and so the least that we want is to have a reputation na nandito yung mga criminals. Sinasabing nasa 20 billion pesos ang malulugi sa pamahalaan kada taon sakaling tuluyang ipagbawal na ang POGO. Tinatayang 20,000 Filipino POGO employees naman ang inaasahang mawawalan ng trabaho. Ayon kay Labor Secretary Benvenido Laguesma, naghahanda na rin sila sakaling magdesisyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tuluyan ng iban ang POGO sa bansa. Kasi we cannot actually just wait for the day na sinabing close na. Dapat nagtatransisyon na rin kami. In fact, the profiling would also include influencing them. Baka gusto na ninyong mag-start ng training ninyo nang sa ganun maihanda na namin kayo sa available na trabaho.
Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nanindigan ang Senado na kailangan dumalo ni suspended Bamban-Tarlac Mayor Alice Go sa pagdinig ng Senado bukas. Pero ayon sa kampo ng alkalde, hindi na makakadalo ang nasuspinding alkalde dahil sa kanyang kondisyong medikal. Ito ang balita ni Harleen Delgado. So, hindi ako kumakatig sa kanyang sagot o sagot ng abogado niyang desisyon nila yan at call nila yan. Hindi nila call at desisyon yan kung nag-issue na ng subpoena ang komite. Isang araw bago ang pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality sa issue ni suspended Bamban-Tarlac Mayor Alice Go, binigyang diin ni Senate President Francis Cheese Escudero na obligado si Mayor Go na sundin ang subpoena ng Senado. Anya, kung kondisyong medikal ang idadahilan ng alkalde, kailangan itong magsumite ng medical certificate na tatanggapin naman anya ng Senado kung may basehan. Ngunit kung problema ang doktor, may doktor din anya ang Senado para sumuri sa kanya. Kung walang makuha ang pribadong doktor, naduda ako doon, may doktor ang Senado na pwede silang magpatingin doon o pwedeng padala ng Senado para tingnan at tiyakin ang kalagayan ng kanyang kalusugan at na siya healthy nga ba o hindi na mag-attend ng hearing base man sa kanyang mental or physical state. Dagdag ni Senate President Escudero, handa siyang pirmahan ng arrest order laban kay suspended Mayor Go sa oras na hilingin ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros. At kung hindi sila dadalo, nasa kamay ni Senator Risa kung siya magre-request na mag-issue ng warrant of arrest para sila'y pwersahang padaluhin sa pagdinig ng Senado. At pipirmahan ko ang warrant of arrest na yun pag ni-request ni Senator Risa. Hamon ngayon ni Senator Hontiveros kay Mayor Go, magpakita ito sa hearing at sumagot ng maayos kung totoong gusto nitong malinis ang kanyang pangalan mula sa mga aligasyon. Ngunit ayon sa abogado ni suspended Mayor Go na si Attorney Stephen David, hindi na makakadalo ang alkalde sa pagdinig. Traumatized na umano si Mayor Go dahil sa naging pagtrato sa kanya sa Senado at apektado na rin umano ang kanyang physical at emotional health dahil sa dami ng mga akusasyon laban sa kanya. Gayunman, tiniyak ng kanyang kampo na nasa Pilipinas pa ang alkalde. Una nang sinabi ng Office of the Senate Sergeant at Arms o OSAA na batay sa nakausap nilang helper sa farm sa Bamban, ilang linggo na umanong hindi pumupunta rito si Mayor Go at hindi din umano nila alam kung nasaan ito. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa kabila ng patuloy na kahirapan na nararanasan sa bansa, lumabas sa latest survey ng Social Weather Stations o SWS na 40% ng mga Pilipino ang naniniwalang gaganta ba ang kanilang buhay sa loob ng susunod na taon, habang 44% rin na nagsabi na wala pang magiging pagbabago sa kanilang pamumuhay. Samantalang mayroong 7% naman ang naniniwalang lalo pang titindi ang kahirapan na kanilang nararanasan. Mayroon din namang 6% na hindi nagbigay pa ng komento. Isinagawa ang survey mula March 21 hanggang 25, 2024 mula sa 1,500 adult respondents. Magpapatupad ng mas mahigpit na seguridad ang Batasang Pambansa para sa State of the Nation Address o SONA 2024. Ito ay kahit wala namang natatanggap na banta sa seguridad ang Kamara, ayon kay House Secretary General Reginald Velasco. Samantala, inaasahan naman ng House official ang pinakamataas na bilang ng attendees sa ikatlong SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang balita ni Rosa Licos. We are always prepared for the worst, no? Alam niyo naman, marami tayong security threats din, ano? Basta in coordination with the security agencies, PNP and the local government, this will be a no-rally zone, itong area na to, no? Kumpara sa mga nakalipas na taon, mas mataas ang halaga ng gastos ng House of Representatives para sa paghahanda sa ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 22, 2024.
Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, ito ay dahil sa security enhancements sa batasang pambansa, kabilang ang ginagawang renovation sa North at South lobbies ng main building ng House of Representatives. Nilinaw naman ng House Secretary General na walang natatanggap na bantas seguridad ang Kamara at dahil maraming prominenteng personalidad ang dadalo, kaya mas mahigpit ang seguridad na ipatutupad. Tumanggi muna itong idetalye kung magkano ang kabuang halaga ng gastos para sa SONA preparations. Of course, yung renovations na yon, it was really, the renovations have been planned a long time ago, no? Yun lang, we decided to implement it now because of this national security concerns, no? Nasa 20 milyong piso naman ang halaga ng gastos para sa pagkain ng mga dadalo sa SONA. Pero sir, hindi po ba masyadong mahal yung 20 million para lang sa pagkain? Hindi. We have, alam mo, yung security lang natin, ilang daan na yan, di ba? O personnel natin sa Congress, mga 2,000-3,000 na yan. Then yung guests natin, mga 2,000. So, that's just about the right amount. Ayon naman sa House official, ang SONA ngayong taon ang may pinakamataas na bilang ng attendees. Bukod sa plenaryo ng Kamara kung saan nasa higit 1,800 ang sitting capacity, naglaan din ng viewing rooms ang House of Representatives para sa iba pang mga panauhin, kaya mahigit 2,000 ang inaasahang SONA guest. In history. By the number of confirmations we have received and additional requests. Wala pa namang kumpirmasyon kung dadalo si Vice President Sara Duterte sa SONA. Samantalang nag-abiso na sina dating Vice Presidents Leni Robredo at Jejo Marbinay na hindi sila makakadalo sa taunang ulat sa bayan ni PBBM. Nasa 47 ambassadors na rin ang nagkumpirmang makadadalo sa SONA, kabilang ang Chinese Ambassador to the Philippines. Gaya ng mga nakalipas na SONA ni PBBM, hindi rin pahintulutang makapasok sa plenaryo ng batasang pambansa ang mga nakasuot ng damit na may protest statements. Sa Lunes, July 15 naman, isasagawa ang huling interagency meeting para sa 3rd SONA ni PBBM. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa pambihirang pagkakataon, binisita ng mga anak ng TV personality na si Chris Aquino, na sina Josh at Bimby Aquino, si First Lady Lisa Araneta Marcos. Sa binahaging Facebook post ng unang ginang, makikita na kasama nito ang dalawa at nagpasalamat sa pagbisita sa kanya. Sina Josh at Bimby ay pawang mga apo ni dating Senador Benigno Ninoy Aquino Sr., na kilalang mahigpit na kalaban sa politika ng pamilya Marcos. Tiniyak ng Department of Tourism na mas mababa pa rin ang crime rates sa mga turista sa Pilipinas kaysa sa ibang bansa. Kasunod ito ng insidente na umano'y pandurukot sa pitaka ng isang Korean football player sa Taguig City nitong weekend. Ito ang balita ni Asher Kadapan Jr. Okay, picture, okay? Why you store my wallet? Show me your face. No! Viral ngayon sa social media platforms ang post ng isang Korean football player na dinukutan umano sa Bonifacio Global City kamakailan. Makikita sa video ni Park Yi-yang ang dalawang babae na kasamahan umano ng iba pang babae na sinasabing dumukot ng kanyang pitaka. Ngunit batay sa ulat ng Taguig Police, naibalik rin ang pitaka sa turista at naiblatter sa BGC Security ang insidente at hindi na nag-file ng complaint ang Korean athlete. Itinuturing naman ng Department of Tourism na wake-up call ang insidente at kinumpirma na hindi na nagsampa ng reklamo ang turista. Sa DOT, we look at these kinds of reports very seriously and we coordinate with the PNP, with the local government units, particularly in areas of high tourist volume and high tourist traffic. Sa kabila nito, kumpiyansa ang ahensya na mas maganda pa rin ang imahe ng Pilipinas kumpara sa ibang bansa kung kaligtasan ng mga turista ang pag-uusapan. Mas malala pa rin ang ibang bansa in terms of crime rate for tourists, and we can compare mas prevalent sa Paris, sa Barcelona, sa Madrid.
Ayon sa DOT, nakapagtala ng pagtaas sa international tourism ang bansa sa unang 6 na buwan ng taon. Sa datos ng Philippine Statistics Office, umabot sa 2.8 million na turista ang bumisita sa Pilipinas mula Enero hanggang Hunyo ng kasalukuyang taon. Mas mataas ito ng 13.7% mula sa bilang ng mga turistang banyaga sa mga kaparehas na buwan noong 2023. Ilan sa mga pangunahing hakbang na isinasagawa ng DOT sa pagpapaunlad ng turismo ay ang pagpapabuti ng transportasyon sa bansa, mababang travel cost at digitalization sa tourism service. Nanawagan naman ang DOT sa mga turista lalo pa sa mga foreign tourists na maging mapagbantay para sa kanilang kaligtasan. Dagdag pa ng DOT, dapat ay pangalagaan ng mga turista ang kanilang sarili at maging mapagmatsyag sa mga pinupuntahang tourist destination lalo pa kung marami ang tao. Hinihikayat rin ng kagawaran ng mga ito na ipagbigay alam sa kanila ang mga hindi magandang karanasan na maaari nilang masalunga sa kanilang paglalakbay. And please do call our hotline. If there are untoward incidents, if there are accidents, if there are confusion, ang aming pong hotline can cater to Korean nationals, Japanese nationals, Chinese nationals, lahat ng language we can provide, but yung number top 4 natin yung kinikater natin, and English speaking as well. Para sa mga nais dumulog sa DOT, maaaring tumawag sa kanilang Tourist Assistant Call Center na may hotline na 151-TOUR o 151-8687. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ng Philippine National Police na inalis sa pwesto ang 19 na station commander ng Davao. Ayon kay PNP Public Information Office Chief, Police Colonel Jean Fajardo, nagkaroon ng discrepancy sa inireport na crime statistics sa pagpatay at rape na nangyari sa lalawigan. Sinabi din ni Colonel Fajardo na nasa discretionary ng bagong Regional Director ng Davao kung sino-sino ang kanyang pinagkakatiwalaan upang ipwestong mga bagong station commanders. So that is one of the reason I understand, because when the new regional director assumed as the regional director of Police Regional Office 11 ay nag-ikot po siya sa mga stations, may mga nakita po siya na mga discrepancies in terms of the crime statistics. So these are now under investigation. But what the regional director wants me to share with you, in fact sabi nga niya, Jean, for those who wish to interview me, open po siya, makausap niyo po siya nga personal. But ang sinasabi niya lang, ang direction po ng desisyon, this is his sole prerogative ng regional director, ay lahat po yon, ang intention po nun is to further improve yung delivery ng public service, lalong-lalo na po sa mga mamamayan po natin sa Davao Region po. Ang mga inalis na station commanders ay inilagay sa Regional Personnel Holding and Accounting Unit ng Police Regional Office 11. Base sa ulat ng Davao City Police Office, mula Enero hanggang Mayo umabot sa 22 kaso ng pagpatay at 41 kaso ng rape ang naitala ng Davao Police. Sinasabing katumbas ito ng isang kaso ng pagpatay at 22 rape cases kada linggo sa unang 5 buwan ng taon. Ayon kay PRO 11 Director Police Brigadier General Nicolas Torre, ang naturang datos ay taliwas sa reputasyon ng Davao City bilang isa sa mga itinuturing na safest city sa bansa. May panibagong akusasyon na naman ang China na pinanggagalingan umano ng pagkasira ng marine ecosystem sa West Philippine Sea ang nakasadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, kaya dapat na umano itong alisin ng Pilipinas. Ngunit sagot ng National Task Force for the West Philippine Sea, ang China ang may dokumentadong record ng paninira sa mga bahura dahil sa ginagawa nitong mga reklamasyon sa West Philippine Sea. Naninindigan naman ng Philippine Navy na hindi nila aalisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ito ang balita ni Ryan Calale. We will not give up that ship. It is an indication of the government stand. It is the mandate of the AFP to ensure the integrity of the national territory. Nanindigan ng Philippine Navy na hindi nito aalisin ang nakasadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sagot ito sa bagong panawagan ng China na dapat alisin ng Pilipinas ang barko.
na umano'y pinanggagalingan ng polusyon na nakasisira sa coral reef ecosystem sa Ayungin Shoal na tinatawag na Rainay Reef ng China. Last week, the Armed Forces to the Chief of Staff released a statement informing everybody that we have to be very careful about foreign malign influence, about the wrong narratives being given out by the Chinese Communist Party. This is one such false narrative. The AFP will remain committed to ensuring our sovereignty and sovereign rights remain intact in the West Philippine Sea through the conduct of RORE missions for BRP Sierra Madre. Ang National Task Force West Philippine Sea mariing pinabulaanan ng akusasyon ng China. Sa isang official statement, sinabi nilang isa lamang itong classic misdirection ng China. Ayon kay National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, ang mga ginagawa ng China sa West Philippine Sea ang nakakasira sa maritime environment, natural habitat ng mga isda at kabuhayan ng mga Pilipino nga mangingisda sa West Philippine Sea. Katunayan anila nito ang inilabas na desisyon ng Permanent Court Arbitration noong 2016 kung saan napatunayang ang mga aktibidad ng China ay nagdulot ng pagkasira sa karagatan sa West Philippine Sea. Kabilang dito ang malalaking reclamation projects ng China na nag-iwan ng permanenteng pagkasira sa mga bahura. Suhestyon ng National Task Force for the West Philippine Sea, kumuha ng third-party marine scientist at expert na magsasagawa ng assessment at mag-iimbestiga sa sanhi ng pagkasira ng mga coral reef sa West Philippine Sea. Amon naman ito sa publiko at sa international community na maging mapanuri sa mga maling impormasyong ipinakakalat ng sinasabing mga eksperto ng China. Dagdag naman ng Philippine Navy, hindi lamang ang Pilipinas ang ginagawa ng China ng iligal at agresibong hakbang, maging ang iba pang bansa na claimants din sa South China Sea. Napansin din nito na mas naging agresibo ngayon ang China kumpara sa mga nakalipas na mga taon. Compared to the past, if I could put it 5, 10, 15-year time frame, yes, they are more aggressive now. Again, this may also be reflective of some internal dynamics in their country. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Jack De Ocampo mula sa United Kingdom. Natanggal ang isa sa mga main landing gear tires ng isang United 757 plane matapos mag-take off sa Los Angeles International Airport Lunes ng umaga, July 8. Wala namang naiulat na nasaktan bunso nito. Ipinagpatuloy naman ng eroplano ang biyahe nito patungong Denver at lumapag ng walang ibang insidente ayon sa airline. Na-recover ang natanggal na gulong ng plane sa Los Angeles at iniimbestigahan ng mga otoridad ang dahilan sa pangyayari. Nangyari ang kaparehong insidente noong Marso kung saan kinailangang mag-divert ng isang United Airlines aircraft dahil natanggal ang isang gulong kasunod ng take-off. Nanindigan ng White House sa maayos na kalusugan at mental fitness ni US President Joe Biden. Ayon naman sa American Chief Executive, dapat itigil ng mga kapwa Democrat ang pagtuligsa sa naging debate performance ito at hinamon ang mga nagdududa sa kanya sa partido. Sa isang news conference, pinabulaanan ng tagapagsalita ng Pangulo ang mga haka-hakang may matinding karamdaman si US President Joe Biden. Tumindi ang pangamba sa re-election bid nito dahil sa naging performance sa debate laban kay Donald Trump. Has the president been treated for Parkinson's? No. Is he being treated for Parkinson's? No, he's not. Is he taking medication for Parkinson's? No. Nakatakdang magpulong ang United Nations Security Council araw ng Martes, July 9. Punso nito ng pag-atake ng Russia sa main children's hospital sa Ukraine kung saan kulang 40 sibilyan ang nasawi.
Kinundina ni UN Secretary General Antonio Guterres ang Russian strikes. Hiniling ang UN Security Council meeting ng mga bansang Britain, France, Ecuador, Slovenia at Estados Unidos. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Chester, United Kingdom. Ako si Jack De Ocampo. Magandang gabi. Inaasahan ng Philippine Ports Authority na mapalakas ang turismo ng bansa sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga cruise ship terminals. Isang cruise ship terminal sa Siargao ang binuksan ng PPA habang 4 na iba pa ang pinaplano na ring buksan sa iba't ibang panig ng bansa. Ito ang balita ni Jed Neresina. We will be putting Siargao and we hope to establish Siargao as a leading cruise destination in the Philippines, no? Pagpapalakas ng turismo, ito ang tinitingnan ng Philippine Ports Authority o PPA sa pagpapatayo ng cruise ship terminal sa Siargao Island. Ayon kay PPA General Manager J. Daniel Santiago, isa ang cruise ship terminal sa Dapa, Surigao del Norte sa 5 bagong port projects ng PPA, kung saan layo nitong buksan ang lugar sa mas marami pang turista. By opening Siargao up for cruise tourism, we are opening Siargao to more kinds of tourists. Normally kasi ang pumupunta sa Siargao, either those who are keen on surfing or mga young ones na gusto outdoor activities. Aniya marami pang ibang mapupuntahan, hindi lang naman limitado sa surfing ang maaaring magawa o makita sa Siargao. Meron kang mga ecological nature tourism sa Siargao, may mga sightseeing ka dyan, masarap ang pagkain sa Siargao, ano? Maraming iba pang activities other than surfing. That's why we want to open Siargao up to tourists other than those who surf. Dagdag ni GM Santiago, makatutulong ang pagtatayo ng cruise ship terminals para sa mas maalwang pagbababa at pagsasakay ng mga pasahero. Aniya mas magkakaroon ng mga turista ng oras upang masulit ang pagbisita o pagbabakasyon sa nasabing lugar. Kaugnay nito, marami na aniyang cruise destination sa bansa, ngunit nais pa ng PPA na paramihin ang maaaring pagpilian ng mga cruise operator. Ongoing na yung construction ng cruise terminal naman natin sa Coron, Palawan. And then we will be bidding out yung cruise terminal natin sa Camiguin. And then in Aklan to cater to Boracay. In Bohol, we will be bidding out, ongoing na, yung conversion natin ng Katagbakan Port sa Bohol into a cruise terminal. So we have right now, other than sa Siargao, we have 4 more ongoing. Bukod sa cruise ship terminal, inilunsad ng PPA ang 4 pa nilang bagong proyekto. Kasama rito ang Law Enforcement Building sa Corimao, Ilocos Norte, PPA Philippine Coast Guard K9 Academy sa Mabalacat, Pampanga, Passenger Terminal Building sa Tubigon, Bohol, at ang Balanacan Port Expansion sa Mogpog, Marinduque. Layon ng mga ito na mapaigting ang seguridad sa mga pantalan at gawing mas maayos na serbisyo para sa mga pasahero. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbabalik ang ito ang balita. Nasa 200 hanggang 300 piso na umano ang nababawasan sa kita ng mga jeepney driver dahil sa paulit-ulit na taas presyo ng diesel. Ngayong taon, aabot na sa halos 10 piso ang naging net increase ng diesel mula pa noong Enero. Pinag-aaralan na din ng mga transport group kung hihiling na ng 2 pisong dagdag pasahe sa mga jeep. Ito ang balita ni JP Nunez. Siyempre nabawasan kami ng kita. Kano na kinikita namin araw-araw? Pinakamata 700, sa 500. Araw-araw yun. Tapos babawasan pa ng diesel. Hindi, malaki ang bagay nga nawawala sa amin. Barya lang kung tutuusin ang mahigit piso at sentavos na nadadagdag sa presyo ng produktong petrolyo kada linggo. Pero dahil 4 na linggo na ang sunod-sunod na taas ng presyo ng petrolyo, mabigat na ito sa mga tsuper ng jeep na kumukonsumo ng diesel. Sa datos ng Department of Energy, mahigit 8 pesos na
ang naging net increase sa presyo ng diesel ngayong 2024. Ayon sa mga tsuper ng jeep na bumibiyahe sa Maynila, nasa 200 pesos hanggang 300 pesos na rin ang nawala sa kanilang kita mula sa konsumo nilang 30 liters kada araw. Mula sa halos 1,000 pisong kita kada araw, nasa 700 pesos na lang ito at kung minsan ay mas mababa pa. Hindi namin kaya basta tuloy lang ang buhay. Pamilyado tayo Hindi tayo pwedeng sumuko. Kung may pamilya tayo, tuloy lang ang buhay. Ang mga miyembro ng Magnificent Seven na pinakamalalaking transport group sa bansa, pinag-aaralang muling humiling sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng taas pasahe. Ayon kay Pasang Mazda National President Obet Martin, pag-uusapan umano nila sa grupo ang paghingi ng 2 pisong dagdag pasahe. Bukod dito, aapila rin sila ng fuel subsidy para sa mga operator upang kahit papaano ay maibsan ang gastusin sa krudo. Dagdag din sa amin ng yan, ang pang-krudo din. Oo. Kaya kinikita namin, madadagdagan. Tulad, kinikita namin, pupunta sa diesel. Kundi, kung may ayuda kami, kundi maraming tulong din sa amin. Noong nakaraang taon, kabilang ang Pasang Mazda sa naghain ng petisyon para sa 5 pisong dagdag pasahe sa jeep. Hindi ito naaprubahan ng LTFRB dahil sa laki ng magiging epekto nito sa inflation. Ngunit inaprubahan ng Regulatory Board ang pansamantalang pisong dagdag pasahe at kalaunay ginawa itong permanente dahil sa nakikita nilang pangangailangan ng mga tsuper. Mangingiman siguro kami ng increase provisional. Na samantalang ganito kataas, ito muna yung aming pansamantalang pamasahe. At kung bumaba ulit sa dati, madali naman i-recall na yung piso. We will ask for 2 pesos. Samantala para sa mga commuter, hindi pa napapanahon ang taas pasahe dahil sasabay ito sa nagtataasang presyo ng mga pangunahing bilihin at lalo lang mahihirapan ang mga mamamayan. For normal commuters, average commuters, hindi po talaga siya okay. Dati nga po 10 pesos lang yung usual na pambayad ko sa jeep. Ngayon naging 11 na. Hindi ko ginagamit yung student discount, 13 po ang babayaran ko. So kung sa 11 pesos na yun, dadagdagan pa ng 2. So parang wala rin po yung student discount. Sana po hindi pa po nila muna dagdagan. Kasi po, ngayon nga po magkano na po yung pamasahe. What more pa po kung dadagdagan pa po nila. Yung minimum lang naman po ngayon, sapat lang naman po sa pang-araw-araw. Pag dinagdagan pa po nila, mas lalo pa pong mag-cause pa po yung mga commuter po, katulad po namin. Siyempre, malaking bagay na rin po yung 2 pesos po Sinusubukan pang makakuha ng UNTV News ng pahayag sa LTFRB ukol sa planong hirit na dagdag pasahe at hiling na fuel subsidy. Pero wala pa silang sagot. Pero noong Abril, sinabi ng LTFRB na naghihintay lang sila ng pondong ibababa ng Department of Transportation o DOTR para masimulan ang pamamahagi ng fuel subsidy sa public utility drivers. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hangad ni Vice President at outgoing Education Secretary Sara Duterte ang tagumpay ng Department of Education. Ito ang naging mensahe ng Vice Presidente matapos na pangunahan ng pagbubukas ng Palarong Pambansa 2024 na idinaos sa Cebu City kanina. Ayon kay VP Sara, umaasa siya na magiging matagumpay ang mga hangarin ng kagawaran sa pagtataguyod ng maayos na edukasyon para sa mga kabataang Pilipino. Sa kanyang talumpati kanina, binigyang pagkilala ni VP Sara ang malalim at mahalagang papel ng Palarong Pambansa para sa development ng mga kabataang Pinoy. Pinasalamatan din nito ang lahat ng mga guro, coaches, mga magulang at iba pang mga staff na bahagi ng Palarong Pambansa. Sa July 19, nakatakda ang huling araw ni VP Duterte bilang Education Secretary. Derechahang sinabi ni Commission on Elections sa COMELEC Chairperson George Erwin Garcia na walang iba kung hindi siya ang pinatutungkulan sa pahayag ni Congressman Rodante Marcoleta na tumanggap umano ng malaking halaga ng pera mula sa South Korean banks papunta sa halos 50 offshore accounts.
Ayon pa kay Chairman Garcia, matagal na siyang may impormasyon na sisirain o may demolition job laban sa COMELEC. Ito ang balita ni Dante Amento. Hindi po natin paikot-ikutin. Ako po yung nire-refer doon. 2 linggo na po kami may informasyon. Actually po nakaplano yung demolition job laban sa COMELEC. Sinagot ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia ang pahayag ni Sagip Party List Representative Brodante Marcoleta na may isa umanong opisyal ng COMELEC na tumanggap ng halos 1 bilyong piso mula sa mga bangko sa South Korea. Ayon kay Chairman Garcia, wala nang iba kundi siya ang pinatutungkulan ng aligasyon. Sa presko ni Marcoleta kanina, ipinakita ng mambabatas na ipinadala umano ang pera sa 49 na offshore bank accounts tulad sa Singapore, Amerika, China at iba pa. Ang nakapagtataka pa niya rito ay batay sa kanyang sariling konklusyon, iisang tao o COMELEC official lang ang pinupuntahan ng pera. If the money involved here is not so huge, well, first of all, why do you need 49 banks? Offshore accounts. Are you supposed to move sizable amounts of money globally? Kaya kailangan mo ito. The most intriguing part here, ladies and gentlemen, is that these accounts are traceable to one COMELEC official. Ngunit nang tanungin ang mambabatas kung naberipika na ba nila ang nasabing impormasyon, ayaw po nating sabihin ang pangalan kasi nga it's unfair naman na sabihin natin ang pangalan while we're still in the process of verifying this. Binigyang diin naman ni Garcia, sana bago man lang inihayag sa publiko ay naberipika muna. Hindi simple ang maaring resulta nito sa kabuuan ng institusyon. Pero kahit na po hindi verified, the fact na sinabi yun, siyempre po masisira ang kredibilidad ng Commission on Election. Okay lang po kung ako yun, no problem po. Tatanggapin ko lahat, part po yan ng pagiging public servant. Pero wag naman po sana yung institusyon kasi pinaghihirapan po na napakadaming tao. Nilinaw din nito na wala man lang siyang visa o hindi man lang siya nakapunta sa mga nabanggit na lugar. Bago pa man anya ihayag ni Marcoleta ang isyu kanina, sumulat na siya sa National Bureau of Investigation kahapon para paimbestigahan kung sino ang nasa likod nito. Handa rin siyang mag-issue ng waiver para pabuksan kung matrace ang mga account na ito. Baka pwede imbestigahan kung totoo yung mga akusasyon laban sa akin. Number 3, nag-i-issue ako ng waiver sa alleged account sa lahat ng naandun sa listahan. Kung akin yon, marapat na tingnan, buksan, at alamin kung talaga bang may tunay na account, number 1. Number 2, anong history ng account na yan. At kung ano yung laman yon, kung sino may gusto, kanila na po yung lahat. Sa huli, sinabi ni Garcia na may nakaplano ng demolition job o paninira laban sa COMELEC. Alam na rin anya nila kung sino ang nasa likod nito. Huwag nila akong i-compel sa mga susunod na araw. Sabihin ko rin lahat yung nalalaman ko. Huwag naman po sana natin isirain yung kredibilidad ng eleksyon. Kawawa naman po ang sambayan ng Pilipino. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Nakuha ng BFP Lady Firefighters ang 3rd place laban sa COMELEC Suffragettes sa UVL Season 2 noong linggo sa Paco Arena, Manila. Panalo naman sa Game 1 ng Best of 3 Series sa Championship Round ng PNP Lady Patrollers kontra AFP Lady Gunners sa score na 3-2. Ito ang balita ni Harry Ilaga. Sa first game, sagupaan ng BFP Lady Firefighters at COMELEC Suffragettes sa final round ng UNTV Volleyball League Season 2. Nagpaulan agad ng mga explosive attack sina Adolfo, Mamangon, Diaz at Avellana. Handa namang dumipensa ang Suffragettes sa tulong ng mga atake at blockage ni Nabil at Jen Rowley. Ngunit nakuha pa rin ng Lady Firefighters ang 3rd place sa 3-1 sa score na 25-20, 25-20, 20-25 at 25-16. Best player of the game, si Fanny Adolfo ng Lady Firefighters na may 21 attacks, 3 blocks at 1 ace.
Sa kabuuan, nakapagtala ang BFP ng 58 attacks, 7 blocks at 11 aces. Habang ang Comelec ay may 56 attacks, 1 block at 9 aces. Nung una kasi kulang kami sa opensa eh. Kaya napag-isipan namin mga coaches na i-reshuffle. I mean, ipalit ng mga pwesto yung players. So, gumana naman. Until fifth set, gumana siya. Kaya, tsaka ano ma'am, talagang pinusuan talaga ng team. Kailangan pa namin magpalakas. Babalik kaming mas malakas, ma'am. Yun na po. Sa beneficiary naman namin po, para po ito sa inyo. Sobrang happy ako sa team namin. All of the season ng UNTV ay nagpapasalamat kami sa UNTV na nandito kami ngayon sa UNTV about sa game. Ang ganda na pinakita ng team, ng both team. Sa second game, nakipagbakbakan ang defending champion AFP Lady Gunner laban sa PNP Lady Patrollers sa mga sunod-sunod na power attack ni Yongko, Madulid at Hake. Ngunit depensado naman ang PNP Lady Patrollers sa tulong ng floor defense at offensive blockings nila Oliveros, Etukas at Ronquillo. Ngunit nanaig pa din ang Lady Patrollers kaya nakuha nila ang una at ikalawang set sa score na 25-18 at 25-23. Sa third set, nakipagratrata na ang dalawang koponan sa kanilang power attacks at net coverage. Ngunit dinomina ng Lady Gunner ang laban kaya nakuha nila ang ikatlong set, 18-25. Sa fourth set, doble kayod na ang Lady Patrollers sa tulong nila Gomez, Oliveros at Ronquillo laban sa Lady Gunner kaya nakuha nila ang huling set, 25-20. Nakapagtala ng 48 attacks, 3 blocks at 12 aces ang Lady Patrollers kaya nakuha nila ang panalo sa 3 sets to 2 kontra AP Lady Gunner na nakapag-ambag ng 54 attacks, 4 blocks at 2 aces. Best player of the game, si Mila Ronquillo na mayroong 11 attacks at 3 aces. Well, sabi ko nga sa mga player, kukuha lang tayo ng isang game, maging tuloy-tuloy po kami sa kampeonatong ito. Kaya pinaghandaan namin talaga yung finals na ito. Pinaghandaan namin lahat ng mga laro ng EP, yung sinong dapat bantayan, sinong dapat abangan. Yun nga yung sinasabi namin sa kanila, dapat laging may first ball, dapat good pass. Kasi diyan makaka-atake kasi yung mga spikers eh. So yun lang naman siguro yung nawala sa amin. First ball lang talaga. Kailangan siguro yung service receive. Parang nagulat sila eh. Although ipinapractice naman namin yan, pero ngayon parang nag-i-off sila. Aabangan naman ang isang exhibition match ng ibang koponan sa July 21, 2024, Linggo, alas 3 ng hapon sa Smart Araneta Coliseum. Susunod naman ito ng paghaharap ng Lady Gunner kontra Lady Patrollers para sa Game 2 Best of 3 Series ng UVL Season 2 Championship. Mapapanood ito ng live sa social media accounts ng UNTV News and Rescue at UNTV Sports. Hari Ilagan, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling ipagdiriwang ngayon darating na Huwebes, July 11, ang Fiesta ng Diyos ng Members Church of God International o MCGI. Isasagawa ito sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Pero ano nga ba ang aabangan ng ating mga kababayan sa one-of-a-kind na pagdiriwang ng fiesta? Ito ang balita ni Rosa Licos. Libreng grocery items, libreng pagkain, libreng medical check-up, gamot at vitamins, libreng gupit, katuparan sa munting kahilingan. At
iba pang serbisyo publiko ng mga katuwang na ahensya ng pamahalaan. Yan ang itatampok sa muling pagdiriwang ng Fiesta ng Diyos ng Members Church of God International o MCGI. Para ito sa mga kapwa-taong nangangailangan, senior citizens, PWDs at mga may karamdaman. Nakatakda ito sa July 11, 2024, araw ng Huwebes. At upang mas maraming mapaglingkuran, hindi lang isa, kundi sa 15 remote points sa Pilipinas ito sabay-sabay na isasagawa. Pero bakit nga ba regular na nagsasagawa ng Fiesta ng Diyos ang MCGI? Ang sabi doon sa Lucas, doon sa 14 po at 13, datapwat kung maghahanda ka, anyayahan mo ang mga dukha. Bakit mahalaga yon? Kasi yung naaawa sa dukha, nagpaparangal yun sa Diyos. Isang buong araw na pagsasaya at pagtitipon-tipon ang MCGI Fiesta ng Diyos. Hatid nito ay paglingap sa mga nangangailangan sa pamamagitan ng pagtutulong-tulong ng mga kapatid sa MCGI. Nakaka-touch yung mga nagagawa ng MCGI kasi sa pagtulong nila, pagbibigay ng hanap buhay. Wala pong katulad po sa labas na may inuman. O makikita po natin kung paano po lingapin ng bawat isang mga kapatid. Dito po yung fiesta, nagsasama-sama lahat ng mga kasama nyo. Kahit ibang relihiyon, nandito rin. Talagang buong pag-ibig po ang nakikita ko, nararamdaman ko sa mga kasama nyo. Dahil po, welcome na welcome po. Kung sino man pong pumunta dito, tumutulong talaga ng buong puso. Walang halong pagkukunwari o halong kaplastikan, ganun po. Hindi lang isang beses sa isang taon kung isagawa ang MCGI Fiesta ng Diyos. At bukod sa Pilipinas, isinasagawa rin ito sa iba pang panig ng mundo. Makakaasa po kayo na sa tulong ng Panginoon, kami ay lagi po ninyong kaakibat sa lahat ng gawang mabuti para sa ating mga kapwa-tao. Sapagkat ang MCGI po o ang members ng Church of God International ay hindi po nagtatangi ng mga tao. Tayo po ay mayroong prinsipyong sinusunod. At ang prinsipyo po na yan ay ang gumawa ng mabuti sa lahat. Regardless kung ano ang inyong relihiyon, ano man ang inyong political affiliation, ano man ang inyong kalagayan sa buhay, ito po ay isa sa mga katwirang aming sinusunod. Ang sabi ng apostol na si Pablo sa Galacia sa 1:10, samantalang tayo'y may pagkakataon ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. To God be the glory. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagkalaman po, alam ba ninyo na ang Pilipinas ay itinuturing na pinaka-positibo na mga tao sa mundo? Mga Pilipino po. Yan ay batay sa isang survey na isinagawa ng Gallup's 2024 Global Emotional Report. 82% ng mga Pilipino ay napaulat na mayroong positibong pananaw sa buhay ayon po sa survey. Ang score na yan ng Pilipinas ay naglalagay sa atin bilang ikalima sa mga pinaka-positibong mga tao sa buong mundo. Pero hindi tayo nag-iisa dahil kasama natin ang bansang Malaysia, Thailand at Senegal. Bukod dyan, napaulat rin na 75% ng mga Filipino adults ay gustong matuto ng mga bago at interesting na mga bagay. Ibig sabihin, marami ang nag-upskill ng kanilang mga sarili upang mas lalong umunlad sa buhay. Pero bakit kaya may ganitong pag-uugali ang mga Pilipino? Ayon sa mga eksperto, ang mga Pilipino kasi matatatag na mga tao. Bumagyo man o lumindol, makakakita ka pa rin ng mga Pilipino na tumatawa sa kabila ng kahirapan. Matatag ang bonding ng pamilya ng mga Pilipino at malaking porsyento ng ating bansa ang naniniwala sa Diyos.
Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamon ng kaunawaan. Narito naman ang ating mga kausi ngayong araw ng Martes. Salamat at shoutout kina Nancy Enero, Maria Alamon, Fabian Ayudin. Salamat din po kay Maylene Gadingan, Romulo Bayudan Andres at Pete Feliciano. Maraming salamat po sa lahat ng ating nakasama ngayong araw. At narito ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 93, versikulo 5, na nagsasabi, ang iyong mga patotoo ay totoong tunay. Ang kabanalan ang marapat na iyong bahay, o Panginoon, magpakailanman. At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po ay makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.